Opisyal nang isinumite ng Philippine Ports Authority sa Department of Agriculture ang listahan ng mga consignee na hindi pa rin kumukuha sa kanilang mga rice shipment kahit pa mga ito ay cleared na ng Bureau of Customs at lumagpas na rin sa itinakdang 30-day dwell time ng BOC. Sa isang sulat na ipinadala ng PPA sa DA nitong Martes, October 1, inilakip ng PPA ang rice shipment inventory o yung bilang ng mga 20-foot containers na naglalaman ng imported rice sa Manila International Container Terminal o MICT at Manila South Harbor. Ayon sa datos na ibinigay ng PPA na kinolekta ng ahensya nitong September 30, mayroong 41 container ng imported rice na hindi pa rin kinukuha ng mga consignee kahit pa ang mga ito ay cleared na ng Bureau of Customs at lumagpas na rin sa itinakdang dwell time ng BOC na 30 araw. 4 na po sa mga container na ito ay nasa MICT, habang isa naman ang nasa Manila South Harbor. Dagdag ng ahensya, ang rice shipment na nasa South Harbor ay nakatenga na sa pantalan sa loob ng 287 days o higit 9 na buwan. Ang mga rice shipment na lumagpas sa 30-day dwell time ay maaari nang ideklara ng BOC bilang abandonado. Batay ito sa Customs and Tariff Modernization Act na nagsasabing mayroon lamang 30 days ang mga consignee o importer para kunin ang kanilang mga kargamento mula sa mga pinagbagsakan nito. Sakaling ito nga ay maideklarang abandonado, nakasaad din sa batas na ang mga ito ay magiging pagmamay-ari na ng gobyerno. Sa isang pahayag, muling iginiit ni PPA General Manager Jason Tiago na walang jurisdiksyon ang PPA sa mga consignee dahil ang mandato nito ay limitado lamang sa pangasiwa sa mga pantalan, kaya't kailangan itong i-report ang mga overstaying na kargamento sa BOC. Naniniwala rin naman si GM Santiago na ang pagbibigay ng ganitong impormasyon sa DA ay makatutulong na lalo pang paigtingin ang kolaborasyon sa pagitan ng dalawang ahensya pagdating sa pagsisilbi sa mga Pilipino. Matatanda ang sinabi ni GM Santiago nitong Setyembre na ang pagkatenga ng imported rice sa mga pantalan dahil sa hindi pagkuha sa mga ito na consignees ang maaaring humahadlang sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Sinabi rin niya na ire-report na ng PPA sa kinauukulang mga ahensya ng gobyerno ang mga consignee na mayroong mga nakatenggang rice shipments pagpatak ng Oktubre. Pero bukod sa bigas, sinimulan na rin ng PPA ang pag-monitor sa mga kargamentong naglalaman ng iba pang mga pangunahing bilihin gaya ng karneng baboy, manok at sibuyas. Sa parehong pahayag, sinabi ni GM Santiago na dahil malapit na ang holiday season, mahalaga na mamonitor ang mga produktong ito dahil sa pagtaas ng demand. Sa tala ng PPA nito ring September 30, mayroong 21 refrigerated containers ng karneng baboy at 22 refrigerated containers ng manok na cleared na ng BOC pero hindi pa rin nakukuha ng mga consignee ng mga ito sa mga pantalan sa Maynila.